Kabanata 3341 hanggang Kabanata 3350. Kabanata 3341. Isara ang langit at isara ang lupa. Ang nakakatakot na mga bakas ng palad ay pumasok pababa mula sa ibabaw ng langit, at ang dalawang malalakas na dayuhan na nakikipaglaban kay Yehan ay umatras na may maputlang mukha. Kung haharapin nila ang mabangis at nakakatakot na mga bakas ng palad ni Yehan, tiyak silang masasaktan. Sa ibang mga larangan ng digmaan, maliban kay Kang Tianzan na seryosong nasugatan at medyo nahuhuli, ang lahat ng iba pa ay kayang hawakan ang kanilang mga kalaban. Ang hindi matatalo na 8 nan Ancient Buddha at si Chen Yi ay nagkasama pa para pumatay ng maraming mga dayuhan. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, mukhang may mga mabubuting tauhan na lumitaw ngayong pagkakataong ito. Bigla na lamang may isang bakas ng palad na dumating mula sa malayong abot tanaw, na pumasok pababa sa Ancient Buddha Banan at kay Chen Yi. Sa isang iglap, ang Ancient Buddha Banan at si Chen Yi ay nasugatan at sunod-sunod na umatras, ngunit ang bakas ng palad ay hindi nawala at patuloy pa ring pumasok pababa sa kanilang dalawa. Nakita ito ni Yehan at lumitaw siya sa harap ng bakas ng palad na parang isang sinag ng liwanag. Pinalakas niya ng 2 beses ang kanyang lakas sa paglaban at naglunsad ng isang napakalakas na suntok ng palad na nanginginig ang kalangitan sa loob ng daan-daang milya sa paligid. Nawala ang bakas ng palad, at si Yehan ay mabilis na umatras. Ang eksenang ito ay nagulat sina Dio Honghuang at iba pa. Bago pa man ito lumitaw sa tunay na anyo, kayang ibalik si Yehan gamit lamang ang isang suntok ng palad at makakuha ng kalamangan. Gaano kaitikot ang lakas ng malakas na dayuhang ito? Nang makita nilang umatras si Yehan, nagulat sina Yu Honghuang at iba pa. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Yehan. Sa kasalukuyan, hindi labis na sabihin na si Yehan ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng edad na 100 sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Gayunpaman, si Yehan na palaging napakalakas ay napaatras ng harapin ang bakas ng palad na hindi pa rin nakikita ang tunay na katawan. Sino ang paparating? Ang mga itim na kilay ni Kang Tianzan ay naging parang letra na, Chuan. Maaari itong madaling ibalik si Yehan, hindi ba nila kayang labanan ang may-ari ng bakas ng palad? Talagang may ganitong kalakas na nilalang sa 12 rehiyon. Sa itaas ng kawalan, mabilis na umatras si Yehan na may lubos na kalmadong mukha. Kung hindi niya pinilit na pigilan ang bakas ng palad kanina, sa lakas ng Ancient Buddha Banan at ni Chen Yi, tiyak silang masusugatan ng husto, at maaari pa silang mamatay. Sino ito? Medyo nahulaan na ni Yehan, tanging ang malakas na dayuhan sa lungsod na kinatatakutan ni Yehan ang may ganitong kahangahangang lakas. Kahit na si Yehan ay nasa antas na ng middle-ranked Holy King, halos lamang niya kayang pigilan ang lakas ng isang suntok ng palad ng kalaban. Oo, ang mga Diyos at demonyo ay palaging isang lahi na mahilig magdulot ng sorpresa. Sa inyong lakas, mas malakas kayo kaysa sa mga taong pumasok dito noong mga nakaraang pagkakataon. Gayunpaman, bilang mga biktima, kahit na kayo ay lumalaban, maaari lamang kayong maging isda sa tabi ng pinagputulan na maaaring putulin. Ang malamig at matapang na boses ay umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Ang mga salita ng malakas na dayuhan na hindi pa rin lumalabas ay naglalabas ng isang nakakatakot na puwersa na nagpahirap sa mga mukha ni Kang Tianzan at iba pa. Kapag sila ay nakipaglaban sa ganitong kalakas na dayuhan, ano ang kanilang tsansa na manalo? Hindi na tayo dapat manatili pa rito, umalis na tayo. Hindi nang ahas na magtagal pa si Yehan sa labanan. Ang kanilang layunin ay tulungan lamang si Kang Tianzan na makatakas sa panganib. Para makipaglaban sa nakakatakot na malakas na dayuhan, wala pa siyang plano para doon sa ngayon. Kung talagang makikipaglaban siya sa dayuhang iyon na hindi pa lumalabas, hindi siya sigurado na mananalo, at maapan niyang madala sina Kang Tianzan at iba pa sa panganib. Sa isang iglap, inalis ng lahat ang kanilang mga kalaban at tumakbo patungo sa malayo. Gusto mong umalis? Ang mundong ito ay isang lugar ng paghuhuli saan ka makakapunta. Nang makita ito, ang iba pang malalakas na dayuhan ay sunod-sunod na lumabas na parang isang ulap ng demonyo. Sumunod sila ng mahigpit sa likod ni Yehan, parang mga uod na hindi mawawala. Nakita ito ni Yehan at hindi na nag-atubiling itago pa ang kanyang lakas. Agad niyang ginamit ang kanyang lihim na pamamaraan, panatilihing tahimik ang oras. Ang kakayahang pigtilan ng oras ay kumalat sa kawalan sa likod ni Yehan. Ang oras sa kawalang iyon ay tumigil. Sa sandaling iyon, ang mga malalakas na dayuhan na naghahabol sa kanila ay nanigas saglit, ngunit 3 segundo lamang iyon. Ang grupo ng mga malalakas na dayuhan ay nakabawi at nakapagtagumpay na makalaya sa pagtitigil ng oras ni Yehan. Ngunit sa 3 segundong iyon, nawala na ang mga bakas ni Yehan at hindi na sila makita. Mga mausisa na Diyos at demonyo, sampain kayo.
Kahit na kailangan kong hukayin ang lupa hanggang sa ikatlong talampakan, hahanapin ko kayo. Galit na galit ang 8 nangungunang dayuhan. Si Pluto ay nanunood lamang ng eksenang ito. Napakarami nilang bilang ngunit hinayaan nilang makatakas ang mga ito ng ganoon kadali ito ay isang malaking kahihiyan. Ang kakayahang itigil ang oras ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay talagang isang grupo ng mga kahangahangang talento. Kung bibigyan sila ng libu-libong taon para dumami, baka lalong mahirap para sa ating mundo ng Julie na sakupin ang mga Diyos at demonyo. Dahan-dahan, lumitaw sa kawalan ang isang malakas na dayuhan na may 5 metro ang taas, kalahating hubad, at may pulang mga mata. Ito ang nakakatakot na malakas na dayuhan na unang nakakita kay Yehan, ngunit hindi niya ito hinabol. Matagal na siyang nag-iisa sa mundong ito sa loob ng maraming libong taon. Dahil may mga magagandang biktima na, bilang isang manghuhuli, natural na gusto niyang masiyahan sa paghuhuli. Matapos makatakas mula sa paghahabol ng mga malalakas na dayuhan, nagpahinga muna sina Yehan sa isang lihim na kuweba. Napakalakas ng grupo ng mga dayuhan kanina, at ang malakas na dayuhan na hindi pa lumalabas ay lalong nakakatakot. Walang sino mang gustong harapin ang ganitong kalakas na nilalang. Sa 12 rehiyon na ito, may ganitong kalakas na dayuhang nilalang na kayang ibalik ang aking maliit na Panginoon gamit lamang isang suntok ng palad ng hindi pa lumalabas. Kabanata 3342. Sa kuweba, maliban kay Kang Tianzan na nagpapagaling ng mga sugat, ang mga mukha ng lahat ay tensyonado. Bagamat nakipaglaban na sina Yu Honghuang, Ancient Buddha Banan, at Chen Yi sa mga malalakas na dayuhan dati, ang mga nakilala nila ay hindi ang mga nangungunang eksperto ng mga dayuhan. Ang 8 nangungunang ekspertong dayuhan kanina ay malamang na hindi pa rin itinuturing na mga nangungunang eksperto ng kanilang lahi. Sinabi ni Yehan, bilang ang pinakamakapanganib na lugar sa lungsod ng Tadhana, ang 12 rehiyon ay natural na hindi kasing simple ng iniisip natin noong una. Bago ito, hindi natin inakala na magkakaroon ng maraming mga dayuhan sa 12 rehiyon. Bukod pa rito, pinaghihinalaan nating ang mga dayuhang nakilala natin hanggang ngayon ay malamang na maliit na bahagi lamang. May 9 na pangunahing lungsod sa mapa, at marahil, ang bawat pangunahing lungsod ay may malaking hukbo ng mga dayuhan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga kilay ng tatlo kina Yu Honghuang ay kumunot, at kahit na ang mga matalinong mata ng Ancient Buddha Banan ay may mabilis na pagkakita ng kalungkutan. Kung may mga hukbo ng dayuhan sa 9 na pangunahing lungsod, ano pa ang magagawa nila sa 12 rehiyon na ito? Baka naman palagi silang mabubuhay sa ilalim ng anino ng paghahabol at pagpatay ng hukbo ng mga dayuhan. Hinulaan mo ng tama, talagang may mga dayuhan sa 9 na pangunahing lungsod. Sa oras na ito, si Kang Tianzon na nagpapagaling ng mga sugat ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Tumitingin siya kina Yehan at sa tatlo at sinabi, nakita mo na ang lakas ng mga dayuhan. Batay sa ating kakayahan, kung tatanungin man, halos lamang nating mapoprotektahan ang ating sarili. Ngunit kung nais nating gumawa ng isang bagay dito, masyado pa tayong mahina sa lakas. Tumingin si Yehan sa kanya at sinabi, Kang Tian Beriel, gaano karami ang alam mo tungkol sa 12 rehiyon? Hindi ko siguradong mas marami pa akong alam kaysa sa iyo. Sinabi ni Kang Tian, alam ko lamang na ang mga dayuhan na naghuhuli sa atin bilang mga biktima ay tinatawag na Hades, at sila ay nakastasyon sa lungsod ng Hades. Ang kanilang pinuno ay si Pluto, marahil ang taong pinilit kang umatras kanina ay si Pluto mismo. Para malaman ito, natuklasan lamang ito ni Kang Tianzan matapos niyang hulihin ang isang dayuhan at pilit itong tinanong. Ngunit dahil dito, nakuha ni Kang Tianzan ang pansin ng hukbo ng mga dayuhan na naghahabol sa kanya, at nangyari ang mga pangyayari kanina. Pluto. Nagtinginan sina Yu Honghuang, Ancient Buddha Banan, at Chen Yi. Ang si Pluto na ito ay medyo napakatakot. Si Yehan, ang pinakamalakas sa kanila, ay pinilit na umatras ng isang suntok ng palad ng kalaban. Ningzhou, Pluto. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay at sinabi, nakita ko ang pangalan ng si Pluto na ito sa altar ng Tadhana, ngunit ang pagpatay sa si Pluto na ito ay nagkakahalaga lamang ng 3 milyong life rings. Kung talagang siya iyon, baka ang kahirapan ng misyon sa 12 rehiyon ay ilang beses na mas mataas kaysa sa naranasan natin sa mga nakaraang rehiyon. Ang panganib at pagkakataon ay magkasama, at ang 12 rehiyon ay ang lugar kung saan ang mga tuntunin ng pagkakaroon ay pinakamabangis. Sinabi ni Kang Tianzo, sa kasalukuyan, maaaring tayo ay binantayan na ng Hades. Ano ang gagawin natin sa susunod? Lahat ng iba pa ay tumingin kay Yehan. Mangmangmang si Yehan ng ilang sandali at sinabi, ang si Pluto na ito ay napakalakas, ngunit hindi niya tayo inatake. Mukhang gusto niyang maglaro ng pusa't daga. Ngunit sino ang daga at sino ang pusa ay depende sa kung sino ang makakapaglaban hanggang sa huli.
Ngayong gabi, lilibutin natin ang lungsod ng Hades. Talagang nagpasya kang pumunta sa lungsod ng Hades ngayong gabi. Ang desisyon ni Yehan ay nagdulot ng bahagyang pagkunot ng kilay kay Kang Tianzang. Ang kasalukuyang lungsod ng Pluto ay ang pinakamakapanganib na lugar para sa kanila. Kung pupunta sila roon, hindi nila alam kung anong mga kakilakilabot na bagay ang mangyayari. Kapag sila ay nakipagharap sa malakas na si Pluto, maapas silang mamatay, hindi pa banggitin na may 10,000 mga dayuhan sa buong lungsod ng Hades. Bakit, natatakot ka na ba? Tumingin si Yehan kay Kang Tianzan at sinabi. Kaunti lamang ang alam natin tungkol sa 12 rehiyon, at may malalakas na mga dayuhan dito. Kaya hindi tayo dapat maghanap ng mga hindi alam tulad ng dati magagawa lamang nitong bigyan ng magandang pagkakataon ang mga dayuhan na talunin tayo isa-isa. Ang kailangan nating gawin ngayon ay malaman kung gaano kalakas ang mga dayuhan sa 12 rehiyon. Bukod pa rito, kung nais nating ganap na maunawaan ang 12 rehiyon, kailangan nating malaman ito ng malinaw mula sa bibig ng mga dayuhang naninirahan dito. Nang marinig ito, sinabi ni Kang Tianzang, kung ganoon naman, malalaman na natin iyon kung kukuha tayo ng isang dayuhan at pilit itong tinanong. Bakit kailangang pumunta pa tayo sa mapanganib na lugar na lungsod ng Pluto? Kung mas mapanganib ang lugar, mas ligtas ito. Sinabi ni Yehan, sige na, para maiwasan ang mga aksidente, magkita-kita tayo sa labas ng lungsod ng Hades. Ako na lamang ang pupunta sa lungsod ng Hades. Si Chenyi ay pupunta sa lungsod ng Hades kasama ang maliit na Panginoon. Agad na sinabi ni Chenyi. Ibinaba ni Yehan ang kanyang ulo at sinabi, may punto naman ang sinabi ni Kang Tianzang. Talagang napakapanganib ang lungsod ng Hades. Kung may mangyari sa akin mag-isa, mas madali akong makakatakas. Baka naman gusto mong harapin ang si Pluto ng pansamantala. Biglang tumingin si Kang Tianzo kay Yehan, at ang pag-iisip na ito ay dumaan din sa kanyang isip. Hindi sinagot ni Yehan ang tanong ni Kang Tianberiel. Sinabi niya, ang mga dayuhan ay narito ng mas matagal kaysa sa ating inaakala. Alam nila ang mas maraming bagay kaysa sa alam natin. Ngayon, naghuhuli sila sa atin bilang mga biktima, at hindi nila inakala na darating tayo sa lungsod ng Pluto ngayong pagkakataong ito. Kaya ngayon ay magandang pagkakataon para tayo ay magtanong. Maraming pagkakataon sa 12 rehiyon, at kahit na ang misteryosong templo ng Tadhana ay narito. Ngunit kung nais nating makuha ang mga bagay na ito, kailangan nating lampasan ang mga dayuhan. Tama ang sinabi ng emisaryo sa 12 rehiyon, hindi natin maiiwasan ang mga dayuhan sa lahat ng ginagawa natin. Kailangan nating harapin ang kahirapang ito. Sabi ni Ancient Buddha Banan habang pinagsasama ang kanyang mga kamay. Nang makita ito, sumigaw si Kang Tianzo at sinabi, dahil wala namang ibang opinyon ang iba, gawin na natin ito. Ngunit kung lalabas tayo mula sa bibig ng tigre, kailangan nating handa na tayong maging mga biktima. At hindi rin basta-basta ang mga dayuhan. Hindi nagtagal, dumating na ang unang gabi para kay Yehan at sa iba pang pumasok sa 12 rehiyon. Matapos takpan ng kadiliman ang buong lupain, nagsimulang gumalaw sina Yehan at iba pa na nagpahinga sa kuweba at tumungo sa direksyon ng lungsod ng Hades. Sa gabi sa 12 distrito, walang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, kaya hindi nito naaapektuhan ang mga kilos ni Yehan at iba pa. Habang dumating ang gabi, ang hukbo ng mga dayuhan na lumabas para maghuli noong araw ay karaniwang nakabalik na. Bagamat ang buong lungsod ng Pluto ay hindi maliwanag mula sa labas, ang hukbo ng mga dayuhan na nagbabantay sa pader ng lungsod ay malinaw na nakikita ni Yehan at iba pa sa kadiliman. Ang kalangitan sa ibabaw ng buong lungsod ng Pluto ay puno ng mabigat at nakakapighati na kapaligiran. Hindi ito maingay, ngunit ang mahigpit at tahimik na pangunahing lungsod ay mas parang isang libingan. Sigurado ka bang papasok ka? Sa labas ng lungsod ng Hades, paulit-ulit na tinanong ni Kang Tianzan si Yehan. Kahit na hindi sila pumasok sa lungsod ng Hades, maana nilang maramdaman ang isang nakakatakot na lakas na nagmumula sa pangunahing lungsod na nagpapahirap sa kanila. Maghintay ka sa labas. Kung may mangyaring hindi maganda, umalis ka agad. Hindi nagatubili si Yehan. Naging isang itim na liwanag siya, sumama sa gabi, at lumipad sa ibabaw ng lungsod ng Hades. Kabanata 3343. Panatilihing tahimik ang oras. Sa isang saglit, ang hukbo ng mga dayuhan na nagbabantay sa pintuan ng lungsod ay sunod-sunod na natigilan, nawala ng kamalayan sa oras. Wala silang alaala kung ano ang nangyari sa sandaling iyon, at hindi nila alam na may isang tao ang pumasok sa lungsod ng Hades sa sandaling iyon. Ito na naman ang ganitong lakas. Ang magagandang mata ni Kang Tianzan ay kumikislap. Noong hinabol si Yehan ng hukbo ng mga dayuhan, ginamit ni Yehan ang kanyang kakayahang itigil ang oras para makatakas sila.
Bilang isang potensyal na kalaban ni Yehan, natural na mas gustong maunawaan ni Kang Tianzan ng husto ang mga pamamaraan ni Yehan. Ang kanyang layunin ay duminahin ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo at lampasan ang anumang mga kakaibang tao. Dahil nagsimula na siyang kumilos, huwag na tayong magpahinga. Gusto nating malaman ang mas maraming bagay, at ngayon ay maaari na lamang natin makuha ito mula sa bibig ng mga dayuhan. Matalas ang mga mata ni Kang Tianzang. Kung may mangyaring iba pang bagay, maasilang malampasan ang hukbo ng mga dayuhan. Sa parehong oras, nakapasok na si Yehan sa lungsod ng Hades. Ang buong lungsod ng Hades ay medyo tahimik, at may mga tropa ng mga dayuhan na naglalakbay sa lahat ng dako sa pangunahing lungsod nagpapahirap ito kay Yehan na kumilos, dahil kung siya ay matuklasan ng hukbo ng mga dayuhan, malaki ang magiging halaga ng kanyang babayaran. Gayunpaman, hindi tumigil si Yehan dito. Naglakad siya sa kadiliman sa loob ng kalahating oras bago niya maabot ang gitna ng lungsod ng Hades. Siyempre, sa daan, humigit kumulang na napagtanto ni Yehan kung gaano kalakas ang mga dayuhan sa lungsod ng Hades. 10,000 tropa ng mga dayuhan ang nakastasyon dito, at kabilang dito ang ilang mga master ng mga dayuhan na kahit si Yehan ay nagulat. Matapos makuha ang humigit kumulang na ideya ng lakas ng hukbo ng mga dayuhan sa lungsod ng Hades, naging mas maingat si Yehan. Kung siya ay bibilanggo ng mga hukbo ng mga dayuhan dito, napakahirap niyang makakatakas, hindi pa banggitin na may nakakatakot na si Pluto dito. Sa oras na ito, mabilis na lumipat ang figure ni Yehan sa ilalim ng anino ng isang gusali. Kung hindi mo titingnan ng maingat, hindi mo malalaman na may isang buhay na tao roon. Ang mga bantay dito ay naiiba sa mga nakita ni Yehan noong siya ay dumating pa rito, mukhang medyo pabaya sila. Lumabas si Yehan mula sa mga anino, dumating sa isang pintuan ng kastilyo na walang bantay, at pumasok roon. Sa loob ng kastilyo, mahinang ang liwanag, kasama ang mga sunod-sunod na hindi kaaya-ayang amoy na nagpahawak kay Yehan ng kanyang ilong. Hindi nagtagal, natuklasan ni Yehan na may isang tao na binalot ng mga kedena ng bakal sa loob ng kastilyo, isang bangkay. Nang makita ito, patuloy na naglakad si Yehan sa itaas na mga palapag ng kastilyo. Bawat paglapit niya sa isang palapag, nakikita niya ang isang bangkay. Hanggang sa ika-20 palapag, nakita na ni Yehan ang mahigit 20 bangkay, at ang mga taong ito ay hindi mula sa mga dayuhan kundi mga praktisyan mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Mapapansin pala na lahat sila ay mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Baka naman sila ay nakakulong dito sa loob ng 1,000 taon, o kahit pa noong nakaraang milenyo. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa isip ni Yehan. Ano ba ang ginagawa ng mga dayuhan? Naghuhuli ba sila? Agad na nagpatuloy si Yehan na maglakad patungo sa itaas na mga palapag hanggang sa maabot niya ang ika-32 palapag. Nakita ni Yehan ang kabuoang 32 bangkay. Lahat sila ay tinusok ng mga kedena ng bakal sa bawat mahalagang bahagi ng kanilang katawan, kaya hindi sila makakatakas. Sa oras na ito, sa sandaling hakbangin ni Yehan ang ika-33 palapag, isang malakas na puwersa ang sumugod kay Yehan na parang isang sunod, pinilit siyang umatras ng isang hakbang. Oy! Mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Sa kadiliman, may isang medyo hindi inaasahang boses na dumating, na nagpahintulot kay Yehan na makita ang isang matandang lalaki na mahabang buhok ang umaabot sa sahig, nakaupo nang nakatali ang mga paa sa sulok ng pader. May mga kedena ng bakal din na binalot sa kanyang katawan. Itinatag ni Yehan ang kanyang isip at tumingin sa matandang lalaki na mahabang buhok ang umaabot sa sahig, maruruming damit, at magulong itsura na parang isang pulubi. Ang taong ito ay nakilala kaagad ang kanyang pinagmulan, at mukhang siya rin ay isang taong dumating dito mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Hindi ko alam kung sino ka, matandang tao. Dahan daw ang sinabi ni Yehan habang binababaan ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata na parang espada ay hindi umalis sa matandang lalaki kahit sandali. Mukhang hindi ka hinuli ng grupong mga dayuhan na ito para ilagay dito. Itinaas ng matandang lalaki na mahabang buhok ang umaabot sa sahig ang kanyang ulo. Medyo ubo-ubo ang kanyang boses, at ang kanyang mga mata ay tumitingin diretso kay Yehan sa kanyang harapan. Ngunit ang mga mata niya ay bulag na, ang itaas at ibabang talukap ng mata ay magkadikit na, at ang matandang mukha ay natitira na lamang sa isang patong ng balat na nakapalibot sa mga buto. Nagulat si Yehan at sinabi, hindi po. Ngunit ba't naman ang lugar na ito ay kung saan nakakulong ng mga praktisyan mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ng mga dayuhan? Hehe. Dahil hindi ka hinuli ng mga dayuhan para ilagay dito, nang ahas ka pang pumasok sa lugar na ito. Mukhang hindi ka ordinaryong tao. Ngunit kung ako ikaw, dapat kong iwanan kaagad ang lugar na ito. May kaunting pagkatakot sa kanyang tinig, pagkatapos ay naging seryoso siya at sinabi.
Ito ang lugar kung saan nakakulong ng mga praktisyan mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ng mga dayuhan. Hindi isa lang ang lugar na tulad nito. Pumasok ako rito tulad mo libu-libong taon na ang nakalilipas at laban ng laban sa mga dayuhan. Pagkatapos noon, nakakulong na ako dito sa loob ng libong taon. Ngunit kumpara sa iba, medyo swerte ako matagumpay akong nakaligtas sa libong taon na iyon, at nakita ko pa rin ang mga susunod na henerasyon na pumapasok dito muli. Nang marinig ito, nagulat si Yehan at sinabi, baka naman ang mga matatanda dito ay lahat hinuli dito libu-libong taon na ang nakalilipas. Tumango ang bulag na matandang lalaki at sinabi, may isa pang grupo ng mga tao na nakakulong dito bago pa kami. Dapat silang tumagal ng libong taon, o kahit pa noong libong taon na ang nakalilipas. Kami ay nakakulong dito ng mga dayuhan at iniiwan na lamang na mabuhay ng sarili naming lakas. Ang aming wakas ay maituturing ng mabuti na, ngunit kapag naging handog ka ng mga dayuhan, iyon ang pinakakatakot na wakas. Handog. Tanong ni Yehan, baka naman ang mga dayuhang ito ay nagdaraos ng isang uri ng handog. Makasaysayang sinabi ng bulag na matandang lalaki, ang ganitong uri ng handog ay hindi karaniwan. Tanging ang mga nakarating na sa pinakamataas na punto ng life ring at kahit na may divine power ang may karapatang maging handog ng mga dayuhang ito. Ang layunin ng handog ng mga dayuhan ay buksan ang templo ng tadhana at buksan ang pintuan ng mundo para makapunta muli sa ating mundo ang mga dayuhan. Binata, dahil nakapasok ka sa 12 rehiyong ito, ibig sabihin ay alam mo na ang maraming mga lihim na natitira mula sa mga sinaunang panahon. Ang pakikipaglaban sa mga dayuhan ay ang tungkulin ng bawat isa sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ipaglalagay ko sa puso ang mga salita mo, matandang tao. Sumambulat si Yehan at sinabi, dahil matagumpay kang nakaligtas sa loob ng libong taon, hindi ka na dapat makakulong pa rito. Hayaan mong tulungan kitang makatakas mula sa lugar na ito. Pagkatapos noon, lumitaw ang Myriad Tribulation Sword sa kamay ni Yehan. Gamit ang katigasan ng Myriad Tribulation Sword, hindi problema para siyang putulin ang mga kedena ng bakal na nagbubuklod sa matandang lalaki. Sandali. Ngumiti ng mapait ang bulag na matandang lalaki at umiling, sinabi, pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan. Kung pumasok ka rito, dapat mong mapansin na ang mga bantay sa paligid ay pabaya dahil kapag mo itong putulin ang soul chain na ito, malalaman ng lahat ng mga dayuhan na may pumasok dito. Hindi ka makakalabas pagdating ng oras, at baka naman magtapos ka sa parehong kapalaran ko. Nang marinig ito, kumunat ang kilay ni Yehan talagang problema ito, at hindi nakakagulat na kakaunti lamang ang mga bantay dito. Patuloy na sinabi ng bulag na matandang lalaki, hindi naman sayang ang pagkakataong makaligtas ako sa loob ng libong taon para makita ang mga susunod na henerasyon na pumasok dito muli. Binata, kailangan mong tandaan na ang 12 rehiyon ay hindi lamang ang tahanan ng templo ng tadhana kundi pati na rin ang lokasyon ng mga pintuan ng mundo. Sa malaking labanan noong mga sinaunang panahon, ang Diyos ng tadhana ay naging tadhana, at ang ibang mga Diyos ay nakasil ng pintuan ng mundo sa halaga ng kanilang walang hanggang pagtulog. Gayunpaman, isang maliit na bilang ng mga dayuhan ang nakasil din dito ang siyam na dakilang lahi. At ang lugar na iyong kinaroroonan ngayon ay isa sa siyam na dakilang lahi, ang Ming Clan. Ang dahilan kung bakit nakasil ng mga Diyos ang isang maliit na bahagi ng siyam na dakilang lahi dito ay para ipaalala sa mga susunod na henerasyon na malaman ang mga ambisyon ng siyam na dakilang lahi sa labas ng teritoryo para sa pag-iral ng ating kontinente ng mga Diyos at demonyo. Kabanata 3344. Muli na namang ang siyam na dakilang lahi. Kumunat ang kilay ni Yehan at sinabi, may siyam na pangunahing lungsod sa 12 rehiyon. Baka naman ang mga pangunahing lungsod na ito ay ang mga lugar kung saan umiiral ang siyam na dakilang lahi sa labas ng teritoryo. Tumango ang bulag na matandang lalaki at sinabi, ang siyam na dakilang lahi ay matatagpuan sa siyam na pangunahing lungsod. Ang mga dayuhang ito ay nakakulong ng mga Diyos dito at hindi makakabalik sa kanilang orihinal na mundo. Gayunpaman, ang mga dayuhang ito ay nagsisikap na buksan ang pintuan ng mundo. Kapag binuksan na ang pintuan ng mundo, muling darating ang kalamidad noong mga sinaunang panahon. Sa oras na iyon, baka naman ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay gagawing patag ng mga dayuhan. Sa huli, ang kalamidad na hindi kayang labanan ng mga Diyos noong 10,000 taon na ang nakalilipas ay malamang na mahirap na namang labanan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo ngayon. Sinabi mo kanina, matandang tao, na ang handog ng mga dayuhan ay para buksan ang templo ng tadhana at ang pintuan ng mundo. Para buksan ang pintuan ng mundo, ang mga taong may pinakamataas na puntos ng life ring at kahit na may divine power ang may karapatan. Hindi ko alam kung alam ninyo kung bakit. Baka naman ang mga puntos ng life ring sa atin ay ang susi para buksan ng mga dayuhan ang pintuan ng mundo. Baka rin namang ito ang susi para buksan ang templo ng tadhana. Tanong ni Yehan.
Nang marinig ito, umiling ang bulag na matandang lalaki at sinabi, hindi pa ako nakakulong dito ng matagal pagkatapos kong pumasok sa ika-12 rehiyon, kaya hindi ako marunong ng maraming bagay tungkol dito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pintuan ng mundo at ang templo ng tadhana ay magkakaugnay. Pinaghihinalaan kong ang pintuan ng mundo ay malamang na nasa templo ng tadhana, ngunit hindi ito madaling buksan. Mula nang lumitaw ang lungsod ng tadhana, maraming mga masasamang henyo ang pumasok sa 12 rehiyon, ngunit walang sino man ang nakapagbukas ng templo ng tadhana. Napakahirap naman. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay. Mula nang lumitaw ang lungsod ng tadhana, walang sino man ang nakapapasok sa templo ng tadhana. Hindi lugar ang templo ng tadhana na maaaring mapuntahan ng mga ordinaryong tao. Sa buong kasaysayan, maraming tao ang hindi nakahanap nito. Bumantong hininga ang bulag na matandang lalaki at sinabi, ngayong may mga tao nang pumasok sa 12 rehiyon, sa palagay ko ay nagsimula na ang paghuhuli ng mga dayuhan. Noong ako ay pumasok dito, iyon din ang oras na nagsimula ang paghuhuli ng mga dayuhan, ngunit sa huli ay hindi pa rin ako nakataka sa kapalarang maging biktima ng mga dayuhan. Nang marinig ito, tanong ni Yehan, matandang tao, ang mga dayuhan ay tinitingnan tayong mga biktima. Baka naman hinuhuli rin tayo at nakakulong dito para mabuhay ng sarili nating lakas, o maging handog ng mga dayuhan. Siyempre naman. Sinabi ng bulag na matandang lalaki, ngunit hindi lahat ay maaaring maging biktima ng mga dayuhan. Habang naghuhuli ang mga dayuhan, naghahanap din sila ng mga taong may pinakamataas na puntos ng life ring at mga taong may divine power. Ang dalawang uri ng tao na ito ang tunay nilang layunin sa paghuhuli, at ang lahat ng iba pa ay pantulong lamang. Ang taong may pinakamataas na life ring at nagtataglay ng divine power. Iniisip ito ni Yehan sa kanyang puso. Hindi, narito na ang mga dayuhan. Biglang nagbago ang mukha ng bulag na matandang lalaki. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Yehan. Paano nalaman ng mga dayuhan na dumating siya rito? Paano nalaman ng mga dayuhan na narito ako? Medyo pangit ang mukha ni Yehan, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan. Matagal ka nang narito. Tinatawag tayong mga Diyos at demonyo ng mga dayuhan, at napakasensitibo sila sa amoy ng mga Diyos at demonyo. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, baka hindi ka makakalabas ng lungsod ng Hades. Hinihimok ng bulag na matandang lalaki si Yehan. Mag-ingat ka, matandang tao. Sumambulat si Yehan, lumingon at mabilis na tumakbo pababa ng kastilyo. Nararamdaman na niya na ang isang malakas na aura ng mga dayuhan ay papalapit sa kastilyong walang sapat na bantay. Hindi nagtagal, hindi pa 3 segundo mula nang umalis si Yehan sa kastilyo, lumitaw na ang mga malalakas na hukbo ng mga dayuhan sa paligid ng kastilyo, binalot nila ang lugar, at ang napakalakas na masamang lakas ay bumalot sa paligid ng mundo. Nakita ang isang malakas na dayuhan na may hawak na tridente na lumalapit na may isang mabangis na maskara, na wala na ang amoy ng mga Diyos at demonyo. Gusto mong umalis matapos mong pumasok sa lungsod ng Hades. Ipabatid kay Lord Hades, harangan ang lungsod ng Hades, at kahit na kailangang hukayin ang lupa hanggang sa 3 talampakan ay dapat nating hanapin ang mga Diyos at demonyo. Mga dayuhan, nakakulong ako sa loob ng 1000 taon, kailangan ninyong magbayad ng interes. Bigla na lamang, sa kastilyo, isang malalim na boses ang dumating mula sa kalangitan ng gabi na parang isang kulog, nanginginig ang buong kastilyo. Isang nakakatakot na puwersa na inihanda ng matagal ay kumalat sa paligid ng kastilyo, at nanginginig ang buong kastilyo. Sa isang saglit, isang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalahati ng lungsod ng Pluto, at lahat ng bagay sa loob ng 10 milya sa paligid ng kastilyo ay nawasak. Ang ilang mga dayuhan na hindi nakapagtakas ay sumunod sa impyerno. Nang makita ito, si Yehan na malayo na ay tumingin sa direksyon ng kastilyo at tahimik na nagsalita sa kanyang puso, iaalala ko ang kabutihang ginawa mo sa akin, matandang tao. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ng kontinente ng mga Diyos at demonyo ang mga pagkakamaling iyon. Pinili ng bulag na matandang lalaki na sumabog para tapusin ang kanyang kapalarang nakakulong sa loob ng 1000 taon, at sa ganitong paraan ay binili niya ng oras para makalabas si Yehan sa lungsod ng Hades. Gayunpaman, ang tunog ng nakakatakot na pagsabog ay ipinaalam sa buong lungsod ng Hades na may mga Diyos at demonyong pumasok dito. Ang hukbo ng mga dayuhan ay kumalat sa buong lungsod ng Hades sa loob ng mas mababa sa 1 minuto, na ginawang mainit ang dating tahimik na lungsod ng Hades, at ang mga ilaw ay nagniningning sa buong lungsod ng Hades. May galaw sa lungsod ng Pluto, dapat ay ang maliit na Panginoon. Sa labas ng lungsod ng Hades, tumingin si Chenyi sa pangunahing lungsod. Sa kasalukuyan, ang buong lungsod ng Pluto ay gumagana na, at ang tanging taong makakagawa ng ganitong kalaking kaguluhan ay si Yehan. Maghintay ka.
Pinigilan ni Kang Chanzen si Chenyi at sinabi, dahil may lakas siya ng loob na pumasok sa lungsod ng Pluto mag-isa sa gabi, sigurado siyang makakalabas. Kung papasok ka ngayon, lilikha ka lamang ng problema para sa kanya. Sa tingin ko ay tama ang sinabi niya. Bihira nang sumang-ayon si Yu Honghuang sa opinyon ni Kang Tianzhou, tumango at sinabi. Ang Diyos ay lumabas na. Si Banan Ancient Buddha ay may mga matalinong mata, at mas malakas ang kanyang paningin kaysa sa tatlo pa sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ang ginintoang unicorn ay bumulunggit, at sa paningin ng lahat, lumabas na si Yehan mula sa pangunahing lungsod. Umalis na tayo. Kabanata 3345. Umalis silang lahat ng magkasama. Ang kalangitan ng gabi ay ang pinakamahusay na kanlungan kahit na malaman ito ng mga tao ng Ming Clan mamaya, huli na sila para habulin at patayin sina Yehan at iba pa. Gayunpaman, nang sina Yehan at iba pa ay malapit nang umalis, sa itaas ng kalangitan ng gabi sa likuran ay may isang napakalakas na puwersa na sumiklab na parang isang nagngangalit na sunod, na parang gustong lunokon ang buong kalangitan ng gabi. Ito ay isang bakas ng palad na bumabalot kina Yehan at iba pa, at nagulat ang lahat sa isang saglit. Noong huling pagkakataon ay hinayaan kitang makatakas, dapat kang mag-iwan ng isang bagay ngayong pagkakataon. Ang hindi maihahambing na mapang-api na boses ay parang kulog, at ang mga bakas ng palad na bumabalot sa langit at araw na parang maitim na ulap ay biglang bumagsak kina Yehan at iba pa. Sa sandaling iyon, naisip ng lahat kung sino ang paparating. Bukod pa sa Hades sa lungsod ng Hades, sino pa ang may ganitong nakakatakot na lakas? Laban. Lumingon si Yehan, pinalakas ng 2 beses ang kanyang lakas sa paglaban, at sinampal din ng isang palad. Ang sinaunang sining ng pakikipaglaban na, Seal the Sky, ay may marangyang lakas, parang mga ulap at dagat na may malalakas na alon. Sina Yu Honghuang, Kang Tianzan, 8 Nan Ancient Buddha, Chenyi, at Golden Kilin ay lahat sumugod ng sunod-sunod. 5 tao at isang hayop ang nagkasama. Ang ganitong mga pag-atake ay naging sanhi ng panginginig ng madilim na mundo, na parang ito ay malapit ng bumagsak. Boom! Sa isang iglap, ang nakakatakot na mga bakas ng palad ay nagbanggaan sa 5 tao at isang hayop. Ang mga tunog ng crackling ay dumating mula sa madilim na kawalan, at ang kumakalat na puwersa ay parang isang mahusay na sandata na madaling makakasaksak ng lahat. Ang puwersa ng pagkasira ay kumalat kaagad sina Yehan at iba pa ay sunod-sunod na umatras, ngunit ang mga bakas ng palad na bumagsak ay nawala rin. Sa pagtutulungan ng 5 tao at isang hayop, kahit na malakas si Pluto, maaaring hindi niya kayang tiisin ito, lalo na kung hindi pa siya mismo lumalabas. Umalis na tayo. Mabilis na umalis sina Yehan at iba pa, hindi nang ahas na magtagal pa ng isang saglit. Sa parehong oras, sa marangyang kastilyo sa gitna ng lungsod ng Pluto, si Pluto na may mapang-api na mukha at isang pares ng pulang mata na may isang mapanghimagsik na hitsura ay nagpakita rin ng maputlang kulay sa kanyang mukha, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay may bahid ng katapangan na nagdudulot ng pagkakaribal ng mga tao. Napakalakas ng mga inapo ng mga Diyos at demonyo. Kahit na ako mismo ay nakipaglaban sa kanila, baka hindi ako sigurado na mananalo. Unti-unting nagpakita ng apoy na kulay ang maputlang mukha ni Pluto. Matagal na siyang hindi nakakasalubong ng ganitong kalakas na biktima. Lord Pluto, hindi pa rin namin natagpuan ang mga bakas ng mga Diyos at demonyo, ngunit sa kasalukuyan ay ganap na sarado na ang pangunahing lungsod. Kapag pumasok ang mga Diyos at demonyo, huwag nilang isipin na makakalabas pa sila. Sa labas ng kastilyo, isang nangungunang eksperto mula sa ibang lahi ang pumasok at nagsalita. Ibinaba ni Pluto ang kanyang kamay at sinabi, hindi na kailangan ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay umalis na. Ang grupong mga inapo ng mga Diyos at demonyong ito ay hindi basta-basta. Bukas, hayaan mong kumilos ang nangungunang 10 hukbo ng underworld at dalhin ang mga inapo ng mga Diyos at demonyong ito dito. Gusto kong makilala sila mismo. Nang marinig ito, nagulat ang nangungunang eksperto ng mga dayuhan. Ang nangungunang 10 hukbo ng underworld ay 10 nakakatakot na malalakas na tao sa lungsod ng Hades, na sumusunod lamang kay Pluto. Baka naman ang mga inapo ng mga Diyos at demonyong pumasok ay sapat ng malakas para ikumpara sa mga nangungunang 10 hukbo ng underworld na kailangang ipadala sila. Pluto, narito na ang mga tao ng Dark Race. Sa oras na ito, isa pang nangungunang master ng Ming Clan ang pumasok sa bulwagan at nagsalita ng may seryosong mukha. Mga taong dark. Pikit mata ang mga pulang mata ni Pluto at sinabi, ang grupong mga taong dugo ay napakabilis na dumating. Mukhang hindi mo pa nalilinis ang mga mata na nakatingin sa aking lungsod ng Pluto. Nang marinig ito, nanginginig ang mga katawan ng 2 nangungunang eksperto ng mga dayuhan at mabilis na lumuhod, pakikalma po kay Pluto. Hayaan na lang, gusto kong makita kung ano ang mga plano ng Dark Race.
Ibinaba ni Pluto ang kanyang kamay, at matapos umatras ang dalawang nangungunang eksperto ng mga dayuhan, may isang grupo ng mga payat at maputlang tao na lumitaw sa labas ng kastilyo. Ang Dark Clan ay isa sa mga siyam na dakilang lahi sa mundo ng Julie. Sa mundo ng Julie, ang Dark Clan ay palaging kilala bilang mga demonyo at anghel, dahil mayroon silang isang pares ng mga itim na pakpak sa kanilang likuran. Ang Dark Clan ay may malakas na pagnanasa sa dugo, at mas gusto nila ang gabi kaysa sa araw. 88. Maharlikang Pluto, ang aking Dark Race ay dumating nang hindi inaanyayahan na kakagambala ba kami. Ang pinuno ng Dark Tribe ay dumating na may isang ngiting hindi tunay. Kung ikukumpara sa matangkad at malakas na Mingzo, ang hitsura ng Dark Tribe ay mas malapit sa lahing tao sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Ngunit ang maputlang kulay na palaging nasa kanilang mga mukha at ang makalupit na liwanag sa kanilang mga mata ay nagpabago sa kanila mula sa mga ordinaryong tao. General Dark King, agad kang sumugod para siyasatin kapag may galaw sa aking lungsod ng Pluto. Baka naman naglagay ka ng isang pares ng mga mata sa ilalim ng aking ilong. Sa ilalim ng ganitong nakakatakot na presyon, ang Dark King na 2 metro lamang ang taas ay parang isang bata sa harap ni Hades, na parang ang matangkad na Hades ay maaari lamang siyang sapakin ng isang sipa. Labis kang nag-aalala, Pluto, sino sa aming siyam na dakilang lahi ang nang-ahas na maglagay ng mga mata sa tabi ni Pluto. Ngunit dumaan lamang kami dito at nakita ang isang mas kawili-wiling eksena sa labas ng lungsod. Mahinang sinabi ng General Dark King. Nang marinig ito, may mabilis na pagkakita ng katapangan sa mga pulang mata ni Pluto. Kanina pa siya lihim na nakikipaglaban sa ilang mga Diyos at demonyo, at ang Dark King na ito ay lihim na tumitingin. Kabanata 3346. Patuloy na nagsalita ang general ng Dark King, maharlikang Pluto, dumating na naman ang 1,000 taon, at ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay dumating sa mundong ito. Baka hindi mo dapat itago ang bagay na ito. Napakahalaga para sa mga Diyos at demonyo at sa aming siyam na dakilang lahi na makapagtagumpay na buksan ang pintuan ng hangganan at makabalik sa mundo ng Julie. Nang marinig ito, mahinahon na sinabi ni Pluto, ngayon lang nalaman ng hari na ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay pumasok sa mundong ito. Ngunit, bilang isang maliit na general ng madilim na lahi, gusto mo bang sisihin ako? Hindi po ako nang ahas, sinabi ng Dark King, para lamang ipaalala kay Pluto na ang templo ng tadhana ay maliit na bagay, ngunit ang pagbabalik sa mundo ng Julie ay malaking bagay. Bukod pa rito, ang templo ng tadhana ay iniwan ng mga sinaunang tunay na Diyos ng mga Diyos at demonyo. Baka mahirap para sa amin, bilang mga dayuhan, na makakuha ng anumang bagay mula sa templo ng tadhana. Hindi kita kailangan, maliit na Dark King, para ipaalala sa akin kung ano ang gagawin ko. Ipapaalam ko ito sa ibang mga matataas na lahi palm na. Walang pag-aalinlangan na nagbigay ng utos si Pluto na paalisan ang mga bisita. Bago pa malaman ito ng ibang malalaking lahi, nilero niya ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo at hinanap din ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo na may pinakamataas na halaga ng life ring at kahit na nagtataglay ng divine power. Ngunit ito ay simula pa lamang, at dumating na ang mga tao ng Dark Race. Dapat tandaan na kapag binuksan na ang templo ng tadhana, ang mga bagay na iniwan ng mga sinaunang tunay na Diyos ay lubhang nakakaakit kahit para sa mga dayuhan. Kung makakakuha sila nito, malalaman lamang nila iyon pagkatapos nilang pumasok sa templo ng tadhana. Pluto, mukhang alam na ng Dark Clan ang pagdating ng mga Diyos at demonyo sa mundong ito. Baka hindi na matagal ay malaman din ito ng ibang malalaking lahi. Sinabi ng isang nangungunang eksperto ng Hades Clan. Mukhang natatakot ang mga taong madilim na baka ako ay mag-isa na lamang kumain sa dilim. Mainit na sumigaw si Pluto at sinabi, ipapaalam sa ibang mga matataas na lahi, sabihin sa kanila ang pagdating ng mga inapo ng mga Diyos at demonyo. Ngunit ang mga inapo ng mga Diyos at demonyong pumasok sa aking lungsod ng Hades ngayong gabi ay para sa hari. Ang ganitong kalakas na inapo ng mga Diyos at demonyo ay tiyak na hindi basta-basta. Ang pagdating ng Dark King ay nagbunyag na nito. Siyempre, hindi na maaaring itago pa ito ni Hades. Kapag hindi nasiyahan ang ibang malalaking lahi, mahihirapan ang kanyang Hades na mabuhay. Gayunpaman, ang lakas ni Yehan ay nagpasigaw din ng interes kay Pluto. Kapag umabot sa rurok ang life ring ni Yehan, siya ay magiging isang handog. Sa sandaling iyon, nakatakas na sina Yehan at iba pa sa isang lugar na malayo sa lungsod ng Hades. Kanina pa, sama-sama silang lahat na humarap sa nakakatakot na si Pluto, at naramdaman ng lahat ang lakas ng si Pluto na ito. Kung maglalabanan sila ng isa sa isang, kahit na si Yehan na isang middle-level Holy King ay hindi nang ahas na sabihin na maaari niyang talunin si Pluto. Talagang nakakatakot ang si Pluto na ito. Siya ang pinakakatakot na tao na nakilala ko sa lungsod ng tadhana.
Malakas ang dating ni Yu Honghuang, ngunit siya ay mapagmataas sa kalikasan at walang alalahanin. Gusto na niya ng isang malakas na kalaban, at ang pagharap sa si Pluto ay nagpasigla sa kanya. Kung gusto nating labanan ang si Pluto na ito, tiyak lamang tayong makakaya na harapin siya ng diretso kung ang ating lakas ay tataas ng malaki. Bukod pa rito, sa tingin ko hindi lamang siya ang isang master tulad ni Pluto sa ika-12 rehiyon. Sinabi ni Chen Yi nang may pag-iisip. Ano ang natuklasan mo sa lungsod ng Hades? Tumitingin si Kang Tianzang kay Yehan at tanong. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, tama si Chen Yi, dapat na marami pang mga master tulad ni Pluto sa 12 rehiyon. Nakita ko ang isang tao na pumasok sa lungsod ng tadhana libu-libong taon na ang nakalilipas sa isang lugar ng pagkakakulong sa lungsod ng Pluto. Sinabi niya sa akin na may 9 na dakilang lahi sa 12 rehiyong ito. Ang mga ito ay mula sa isang lugar na tinatawag na Mundo ng Julie, at sila ay isang maliit na grupo ng mga dayuhan na nakakulong dito ng mga Diyos. Tumango si Kang Tianzang at sinabi, ito ay katulad ng naririnig natin. Ang 9 na dakilang lahi ay umiiral sa 9 na pangunahing lungsod, at ang bawat isa sa mga pangunahing lungsod ay may 10,000 mga master ng mga dayuhan. Ang pinagsama-samang lakas ng 9 na dakilang lahi ay tiyak na isang nakakatakot na bilang, at mahirap para sa atin na gumawa ng pagbabago dito. Matapos pumasok si Yehan sa lungsod ng Pluto, sina Kang Tianzan at iba pa ay nakakuha rin ng isang dayuhan at nakakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Patuloy na sinabi ni Yehan, ang lakas ng 9 na dakilang lahi sa ika-12 rehiyon ay talagang hindi mahina, at mas pamilyar sila sa ika-12 rehiyon. Talagang mahirap para sa atin na makapag-aktibidad dito. Ngunit dahil narito na tayo, hindi tayo dapat sumuko sa mga dayuhan. Itinuturing tayong mga biktima ng mga dayuhan sa paghuhuli. Bukod sa paghuhuli ng mga praktisyan mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, hinahanap din nila sa atin ang mga taong may mataas na halaga ng life ring at kahit na may divine power para gawing handog, buksan ang templo ng tadhana, at buksan ang pintuan ng mundo. Baka bang maibubukas ang templo ng tadhana gamit ang pinakamataas na halaga ng fatal ring at kahit na isang taong may divine power? Tanong ni Chen Yi nang may pagdududa. Sinulyapan ni Yehan ang medyo kalmadong si Kang Tianzan at patuloy na sinabi, hindi tiyak kung ganito nga, ngunit kung gusto nating makipagkompetensya sa mga dayuhang naninirahan dito, masyadong mahina ang ating kasalukuyang lakas. Sa tingin ko marami pang tao ang papasok sa 12 rehiyon sa hinaharap, una nating pag-isahin ang mga taong ito para labanan ang mga dayuhan. Ibig mong sabihin ay hindi ka tumatanggi sa pagtutulungan sa ibang mga lahi. Tumitingin si Kang Tianzo kay Yehan at tanong. Hindi ako tumatanggi, ngunit hindi rin ako sumasang-ayon. Ang mga makakapagkasama para labanan ang mga dayuhan ay mga kaalyado. Hindi direktang sinagot ni Yehan ang tanong ni Kang Tian Burial, ngunit napakalakas ng mga dayuhan sa 12 rehiyon. Mayroon din namang pagkakataon. Pagkatapos noon, naglakad si Yehan mag-isa sa isang lugar na walang tao at pinalabas ang mga dayuhan na nakakulong sa Soul Palace. Mula nang ikulong sila ni Yehan sa Soul Palace, ang matagal na pagpapahirap ay naging sanhi ng kanilang mga kaluluwa na mukhang namamatay na. Matagal na tayong hindi nagkita, kumusta na kayo dalawa? Nakangiting sinabi ni Yehan habang tumitingin sa mga natitirang kaluluwa ng binatang nakasuot ng itim na balabal at ng malakas na tao ng Nine Nether Clan. Ano ba talaga ang gusto mo? Napupuot ang natitirang kaluluwa ng binatang nakasuot ng itim na balabal kay Yehan at natatakot din sa kanya. Madalas lang sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa 9 na dakilang lahi. Mahinahon na sinabi ni Yehan. Nais niyang malaman pa ang maraming bagay tungkol sa 9 na dakilang lahi, at ang dalawang natitirang kaluluwa ng mga dayuhan ay ang daanan. 88. Tungkol sa 9 na dakilang lahi, alam pa lang ni Yehan ang isang bahagi. Kung nais niyang malaman pa, kailangan niyang magsimula sa mga dayuhan mismo. Handang-handang na si Yehan para sa pagbanggaan. Nang marinig ng dalawang kaluluwa ng mga dayuhan ang mga salita ni Yehan, may mabilis na pagkakita ng liwanag sa kanilang mga mata na puno ng walang katapusang takot kay Yehan. Nakilala mo na ba ang 9 na dakilang lahi? Sabay na sinabi ng natitirang kaluluwa ng Nine Yu Clan, na nagdulot ng pagkakaribal sa mga mata ng binatang nakasuot ng itim na balabal na puno ng takot. Nang marinig ito, may ngisi sa mukha ni Yehan, mukhang marami kang itinago sa akin bago pa ito, at hindi mo sinabi sa akin ang pag-iral ng 9 na dakilang lahi sa 12 rehiyon. Bakit, gusto mong gamitin ang lakas ng 9 na dakilang lahi para alisin ako at tulungan kang makalaya? Nang marinig ito, nanginginig muli ang lakas ng kaluluwa ng dalawang natitirang kaluluwa ng mga dayuhan. Mula kay Yehan, naramdaman nilang lahat ang isang nakakatakot na lakas na kumakalat na maaaring poksain ang kanilang mga kaluluwa. Kabanata 3347.
Sa isang iglap, ang natitirang kaluluwa ng binatang nakasuot ng itim na balabal ay dinala ni Yehan sa Palace of Souls, na nag-iwan lamang ng natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan. Nang makita ito, ang natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan ay sumigaw ng may takot, at narinig niya ang sigaw ng walang katapusang takot ng natitirang kaluluwa ng binatang nakasuot ng itim na balabal matapos pumasok sa Palace of Soul. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian maging katulad niya, o sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Walang emosyong tumingin si Yehan sa mga natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan. Sasabihin ko na, sasabihin ko na. Natakot na matakot ang mga natitirang kaluluwa ng Jiuyo tribe, at ang Hall of Souls ay mas nakakatakot pa sa impyerno para sa kanya. Noong mga sinaunang panahon, ang mga Diyos at demonyo ay nakapagsil ng pintuan ng mundo, na nakapagsil ng bahagi ng siyam na dakilang lahi sa 12 rehiyon. Punta ka na sa mahalagang punto. Pinutol ni Yehan ang mga natitirang kaluluwa ng Nainyo clan. Patuloy na sinabi ng natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan. Ang siyam na dakilang lahi ay ang mga pinuno ng mundo ng Julie, at ang bawat isa sa mga lahi ay may isang malakas na Diyos. Hindi ko pa ito lubos na nauunawaan, ngunit ayon sa aking hula, ang siyam na dakilang lahi sa 12 rehiyon ng lungsod ng tadhana ay hindi nakakulong dito ng mga sinaunang Diyos ng mga Diyos at demonyo. Sa halip, sinadya ng siyam na dakilang lahi na ipadala ang ilan sa kanilang mga kasapi sa mundong ito para maghanda para sa muling pagbubukas ng pintuan ng mundo. Hindi sila nakakulong ng mga sinaunang Diyos. Kumunat ang kilay ni Yehan. Ang paliwanag na ito ay makatwiran. Kung nais ng mga sinaunang Diyos na ipaalam sa mga susunod na henerasyon ang pag-iral ng siyam na dakilang lahi, hindi nila kailangang ikulong ang mga taong ito dito, sapat na lamang na mag-iwan sila ng larawan. Mula pa sa unang rehiyon hanggang ngayon, kahit na hindi pa nakakakita ng siyam na dakilang lahi, maraming mga taong pumasok sa lungsod ng tadhana ang nakakaalam na ng kanilang pag-iral. Walang pangangailangang gawin ito ng labis. Sinabi ng natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan, inaayos ng siyam na dakilang lahi na pumasok kami sa iba't ibang lugar ng lungsod ng tadhana para sirain ang mga sinaunang pamana na iniwan ng mga Diyos at demonyo. Napakahalaga rin para sa siyam na dakilang lahi na pumasok dito para maghanda para sa pagbubukas ng mundo. Natural lang ito, syempre, ito pa rin ay aking mga hula. Kung nais mong makipagkompetensya sa siyam na dakilang lahi, ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo na meron ka ay ang pinakamalaking sandigan. Nang marinig ito, agad na naisip ni Yehan ang sinabi ng Prophet Messenger. Sinabi rin ng Prophecy Messenger na ang God Demon Arm ay isang kayamanan para labanan ang mga dayuhan. Ngayon, sinabi rin ito ng mga natitirang kaluluwa ng Nine Nether clan. Mukhang maraming lihim pa ang nakatago sa God Demon Arm na naghihintay para matuklasan niya. Maingat na tinitingnan ng natitirang kaluluwa ng Jiuyo tribe si Yehan na malalim na nag-iisip. Ibinunyag niya ang lahat ng ito para makuha ang pabor ni Yehan. Ang Palace of Souls ay isang lugar na mas nakakatakot pa sa impyerno, at hindi na niya gustong pumasok pa roon. Alam mo ba kung paano bubuksan ng siyam na dakilang lahi ang pintuan ng mundo? Tanong ni Yehan. Umiling ang natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan. Talagang hindi niya alam ito. Nang makita ito, hindi na nagtanong si Yehan. Mukhang hindi alam ng natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan ang pag-aandar ng life ring, pati na rin ang tungkol sa kakayahang buksan ang templo ng tadhana gamit ang divine power para buksan ang pintuan ng mundo. Mabuti ang iyong pagganap ngayong pagkakataon. Maaari kitang ipadala sa ibang lugar, ngunit sana ay maging matapat ka pa rin sa susunod. Pagkatapos noon, ipinadala ni Yehan ang mga natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan sa ikalimang palapag ng Hall of Souls. Ang palapag na ito ay para alagaan ang kaluluwa, kabaligtaran ng unang palapag. Kung ikukumpara sa natitirang kaluluwa ng binatang nakasuot ng itim na balabal, ang natitirang kaluluwa ng Jiuyo clan ay mas mahilig sa buhay at natatakot sa kamatayan, kaya angkop na siyang gawing daanan. Gayunpaman, kahit na alam na niya ang ilang bagay tungkol sa siyam na dakilang lahi, bigat pa rin ang nararamdaman ni Yehan sa kanyang puso. Kahit na mayroon siyang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo para labanan ang ibang mga lahi, mahina pa rin siya sa huli. Hindi nagtagal, kumislap na ang kalangitan. Sa parehong oras, ang balita na ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay pumasok sa 12 rehiyon ay kumalat sa lahat ng siyam na pangunahing lungsod, at nalaman ito ng iba pang 8 malalaking lahi. Ang mga hukbo ng mga dayuhan ay nagpadala, na sumasaklaw sa bawat sulok ng 12 rehiyon. Ang kanilang bilang ay umabot sa daan-daang libo, at nagsimula na ang malakas na paghuhuli, parang mga primitibong tribo na naghuhuli ng mga mababangas na hayop. Siyempre, bukod kina Yehan at iba pa sa 12 rehiyon, ang mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay dumarating na rin dito ng sunod-sunod, tulad ng 2 tribo ng Diyos at demonyo, at ang mga kasunod na miyembro ng koponan ni Yehan.
Ngunit bago pa ito, nagpadala na si Yehan ng mensahe kina Li Zhengdao at iba pa. Sa sandaling pumasok sila sa ikalabindalawa na rehiyon, makakatanggap sila ng mensahe mula kay Yehan at malalaman din nila ang mga panganib sa loob nito. Kaya naman, sa sandaling pumasok sila sa ikalabindalawa na rehiyon, agad silang nagtago at nakipag-ugnayan kina Yehan at iba pa. Gayunpaman, hindi maswerte ang mga tao ng mga Diyos at demonyo. Hindi nila alam ang mga panganib ng ikalabindalawa na rehiyon. Pumasok sila roon at nangarap na makahanap ng iba't ibang malalakas na pagkakataon, ngunit nakilala nila ang siyam na dakilang lahi na itinuturing silang mga biktima. Sampain kayo, saan naman nagmula ang mga dayuhang ito? Bakit sila napakatakot? Sa pagitan ng langit at lupa, umuugong ang hangin, at ang mabilis na kumakalat na kapaligiran ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang hukbo ng mga dayuhan ay parang mga tigre at lobo, na naghahabol at pumapatay sa mga master ng Protoss na pumasok sa 12 rehiyon. Malalim ang mukha ng unang emperador. Pumasok siya sa 12 rehiyon na may malaking hangarin. Noon pa man, nais niyang ipakita ang kanyang lakas at makahanap ng mga pagkakataon para itapon muli si Yehan sa kanyang paa. Ngayon ay naging bilanggo na siya ng hukbo ng mga dayuhan. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, ang mundong ito ay inyong libingan, at ang Colosseum ng aking mga masasamang espiritu ay inyong huling destinasyon. Ang malakas na hukbo ng mga dayuhan ay agad na binalot ang mga master ng mga Diyos. Ang iba pa ay biglang napapalibutan at napilitang harapin ang hukbo ng mga dayuhan. Hehe, ito ang unang pagkakataong makita kung ganito ka nahihiya ang unang tao ng batang henerasyon ng God Race. Sa isang kawalan, tumitingin si Yu Honghuang sa unang emperador na puno ng dugo sa larangan ng digmaan, at tabi niya si Kang Tianzan. Kailangan pa rin natin sila para labanan ang mga dayuhan. Lumabas si Kang Tianzo, at ang dalawang master ay sumugod sa hukbo ng mga dayuhan na parang dalawang sinag ng liwanag. 88. Nang pumasok ang mga Diyos at demonyo sa ikalabindalawa na rehiyon, lahat sila ay hinuhuli at pinapatay ng mga dayuhan. Ang mga mahihinang tao ay natural na namamatay sa kamay ng mga dayuhan, at ang ilang malalakas na tao ay naging bilanggo ng mga dayuhan at nakakulong. Tumulong sina Yu Honghuang at Kang Tianzan sa unang emperador ng Protoss. Siyempre, hindi rin nagpahinga si Yehan. Sina Chenyi at Banan Ancient Buddha ay tinanggap sina Li Zhengdao at iba pa na pumasok sa 12 rehiyon, habang si Yehan ay dinala ang Golden Unicorn para hanapin ang mga demonyo. Ang unang emperador ng God Race ay hinabol ng mga dayuhan, at hindi rin maalis sa kapalarang ito sina Wang Chuyi at iba pa ng Demon Race. Harapin ang nakakatakot na hukbo ng mga dayuhan, ang mga unang pumasok sa 12 rehiyon ay walang nakatakas sa kapalarang ito. Sa sandaling iyon, hinahabol din sina Wang Chuyi at iba pa ng hukbo ng mga dayuhan. Harapin ang nakakatakot na hukbo ng mga dayuhan, marami nang nasugatan ang mga demonyo. Sa kasalukuyan, hindi pa umabot sa 100 ang mga demonyong pumasok sa ikalabindalawang rehiyon, ngunit ngayon ay humigit kumulang 40 na lamang ang mga sumusunod kay Wang Chuyi. Bata, kung magpapatuloy tayo ng ganito, lahat tayo ay magiging bilanggo ng mga dayuhan. Napakalakas ng lakas ng mga hukbo ng mga dayuhan na ito. Kabanata 3348. Malakas ang dating ng mga batang malalakas na tao ng Mozo. Sa kasalukuyan, maraming hukbo ng mga dayuhan ang naghahabol at pumapatay sa kanilang likuran. Matapos labanan ang hukbo ng Yi, nakita na ng Mozo ang kalubhaan ng hukbo ng mga dayuhan. Hindi ba naiintindihan ito ni Wang Chuyi? Ngunit ngayong harapin ang malakas na hukbo ng mga dayuhan, wala silang ibang daanan kundi tumakas para mabuhay. Mga Diyos at demonyo, ito na ang katapusan ninyo. Bigla na lamang, sa itaas ng kawalan sa harap ng mga demonyo, lumitaw ang mga malalakas na hukbo ng mga dayuhan, at ang masamang lakas ay bumalot sa kawalan. Halos 100 mga dayuhan ang humadlang sa kanilang daan sa harap, na nagpilit sa mga demonyo na tumigil. Ngunit sa likuran ng mga demonyo, mayroon din namang mga hukbo ng mga dayuhan na naghahabol. Higanti. Napakasama ng mukha ng mga batang malalakas na tao ng Demon Race. Ang sitwasyon sa harap nila ay isang patayong daan, sila ay mapuputulan ng ulo ng mga dayuhan o magiging bilanggo ng mga dayuhan. Patayin. Mukhang mapang-api si Wang Chuyi. Bilang isang higanti ng Demon Clan, siya ay isang bayaning tao na umakyat mula sa ibaba ng paunti-unti. Wala sa kanyang diksyonaryo ang salitang sumuko. Sa isang iglap, napakalaking demon energy ang umapaw sa kawalan, at isang labanan sa pagitan ng mahina at malakas ay naganap sa mundong ito. Sa loob ng hukbo ng mga dayuhan, may dalawang master ng mga dayuhan na ang lakas ay katumbas ni Wang Chuyi. Ang kanilang lakas ay mas mataas pa kaysa sa mga demonyo. Mga inapo ng mga Diyos at demonyo, kahit na ang inyong mga ninuno noong mga sinaunang panahon ay hindi nakapigil sa aming siyam na dakilang lahi, maaari pa bang mangyari iyon ngayon sa inyo?
Sa pagkubkob ng dalawang master ng mga dayuhan, si Wang Chuyi na palaging sigurado sa tagumpay at matalino ay halos hindi makapaglaban at unti-unting umatras. Ang pagtutulungan ng dalawang master ng mga dayuhan ay sapat ng pumatay kay Wang Chuyi. Kahit na ang mga henyo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay walang katulad sa talento, napakaliit ng oras na ibinigay sa kanila para lumago. Sa isang kawalan na ilang milya ang layo mula sa labanan, nakita ni Yehan ang lahat ng nangyayari sa harap niya. Kung ihahambing ang kasalukuyang lakas ni Wang Chuyi sa mga dayuhan, dalawa lamang ang posibleng wakas siya ay mapapatay ng mga dayuhan o magiging bilanggo ng mga dayuhan. Agad na tumalon ang figure ni Yehan, parang isang multo ng umaagos na liwanag, at agad na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng labanan. Ang figurang matapang na nakatayo sa kawalan ay direktang nakatingin sa lahat ng naglalabanan sa gulo sa ibaba. Ipagbawal ang lahat ng kaluluwa. Ang nakakatakot na lakas ng kaluluwa ay sumiklab sa itaas ng gulo, na naging mga bakas ng puwersa na nakakapigil sa mga kaluluwa ng lahat ng bagay at kumalat, na nakakulong sa mga kaluluwa ng maraming malalakas na tao ng Yi Clan. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga dayuhan. Yehan. Itinaas ni Wang Chuyi ang kanyang ulo at tumingin sa napakalakas na kalaban na kanyang pangako na itatapon sa kanyang paa at aalisin. May walang katapusang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata ng demonyo. Gawing sundalo ang iyong katawan, hayaan mong lahat ng talim ay sumalakay. Isang banal na liwanag na parang isang mainit na araw ang sumiklab sa itaas ng gulo, at ang katawan ni Yehan ay direktang naging isang banal na espada na tumagos sa langit, na nakatayo sa kalangitan na parang isang matalim na sandata na dumadaan sa lahat ng langit at mundo. Sa sandaling lumitaw ang sandatang pantasya, ang mga sandata na hawak ng mga dayuhan ay parang nawawalan ng kontrol, nanginginig at umaawit ng patuloy, na nagdulot ng pagkabalisa sa mga dayuhan na kanilang kinokontrol. Whoosh whoosh whoosh. Sa isang iglap, ang mga sandata sa kamay ng halos 100 tropa ng mga dayuhan ay nawalan ng kontrol, parang libu-libong pana na lumilipad sa kalangitan, na naging sanhi ng pag-ugong ng hangin sa mundo na parang kulog. Ang eksenang iyon ay nagulat ng mga demonyo. Kanina pa, naramdaman nilang mawawalan ng kontrol ang mga sandata sa kanilang kamay. Patayin. Ang mga matatalim na talim na lumilipad sa kalangitan ay bumagsak, at ang walang katapusang puwersa ng pagpatay ay walang awa na kumukuha ng kanilang mga buhay. 12 ng mga dayuhan ang namatay sa sandaling iyon. Sampain kayong mga Diyos at demonyo, patayin ninyo siya. Galit na galit ang dalawang master ng mga dayuhan na nagkubkob kay Wang Chuyi. Sa isang iglap, maraming mga dayuhan ang sumugod kay Yehan. Sa tuktok ng kalangitan, nakatayo si Yehan na nakatalikod ang mga kamay. Harapin ang mga dayuhan na paparating para patayin siya gamit ang kanilang mga kamao, nakita niyang itinaas ng kanyang mga braso ng Diyos at demonyo ang mga ito. Agad na sumigaw ang mga Diyos at demonyo sa kalangitan, sumayaw ng ligaw ang mga demonyo, at ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagsama-sama. Ang mga multo ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay lumitaw sa tuktok ng kalangitan talagang kahanga-hanga. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na lakas ng kamao ay bumagsak mula sa tuktok ng kalangitan, na bumuo ng isang kurtina ng kamao, para bumabalot sa mga dayuhan. Ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Nagulat ang mga puso ng dalawang master ng mga dayuhan na nagkubkob kay Wang Chuyi. Sa susunod na sandali, ang mga lakas ng mga dayuhan na umaatake kay Yehan ay biglang namatay na parang isang naglalagablab na apoy na nakatagpo ng baha. Pagkatapos noon, ang walang katapusang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay bumagsak, na pumutok sa mga katawan ng lahat ng mga dayuhan sa sandaling iyon. Kabanata 3349. Nang makita ito, nagulat si Yehan sa kanyang puso. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ang braso ng mga Diyos at demonyo ay ang pinakamahalagang sandata laban sa mga dayuhan dahil ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay ang kalaban ng lakas ng mga dayuhan, at maaari nitong ganap na sugpuin ang lakas ng mga dayuhan. Roar! Bigla na lamang gumalaw ang Golden Unicorn na matagal nang nagtago sa kadiliman. Ang mga matatalim nitong kuko ay pumutol sa kawalan na parang isang sandatang pantasya, at diretso itong bumagsak patungo sa isang master ng mga dayuhan na nagkubkob kay Wang Chuyi. May isang ungol, at ang katawan ng isa sa mga dayuhan na pa rin namamangha ay agad na naputol ng isang kaayla hilakbot na sugat. Wang Chuyi, umalis na tayo. Bumaba si Yehan mula sa langit, at kasunod nito ay isang bakas ng paa na sumasakop sa mundo, na pumatay ng maraming mga dayuhan sa isang iglap, na nagbigay ng pagkakataong huminga sa mga nakakulong na demonyo. Sa isang iglap, mabilis na umalis ang mga demonyo, at si Yehan at ang Golden Unicorn ang nagsilbing hadlang. Sampain kayong mga Diyos at demonyo, mayroon pa kayong lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo, habulin sila. Galit na galit ang mga dayuhan.
Matapos kumilos si Yehan, halos 60 na mga dayuhan ang namatay sa kanyang kamay. Panatilihing tahimik ang oras. Umalis si Yehan at ginamit ang kanyang likas na kakayahan para pigilan ang oras ng mundo sa kanyang paligid, na nagbigay ng pagkakataong makatakas sa lahat. Bagamat magkalaban sina Yehan at ang mga demonyo, at pareho silang gustong patayin ang isa't isa, alam ngayon ni Yehan na kung gusto nilang makipagkompetensya sa mga dayuhan, ang tanging paraan ay pagsamasamahin ang mga lahing pumasok sa lungsod ng tadhana. 88. Sa ikalabindalawang rehiyon, ang mga hukbo ng mga dayuhan ay nasa lahat ng dako, na naghahanap at pumapatay sa mga pangunahing lahing pumasok sa lungsod ng tadhana. Sa sandaling iyon, maraming mga batang master ng iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na pumasok sa ikalabindalawang rehiyon ay naunang pinatay ng mga dayuhan, at ang ilan ay naging bilanggo ng mga dayuhan. Harapin ang malakas na mga dayuhan, mahirap para sa sinumang makipagkompetensya. Kahit na si Yehan ay maaari lamang pumili na pansamantalang itabi ang mga hidwaan at piliing magkaisa sa ibang mga lahi. Matapos tulungan ng mga demonyo na malaya, dinala sila ni Yehan sa lugar na napagkasunduan nila ni Kang Tianzan at iba pa. Sa kasalukuyan, mahigit 200 tao na ang nakapagtipon dito. Bukod sa koponan ni Yehan, marami ring mga tao mula sa mga Diyos. At para pigilan ang mga dayuhan na mahanap ang lugar na ito, magkasama ring nagtatag ang mga sekta ng Daoist at Buddhist ng isang nakatagong pormasayon dito. Ngunit kahit na ganoon, isang bagay na lamang ng oras bago mahanap ito ng mga dayuhan. Bumalik na ang maliit na Panginoon. Sa loob ng pormasayon, maraming tao ang nakakita kay Yehan na bumalik at ang mga higanteng demonyo na sumusunod sa kanya. Binuksan ang pormasayon, at pumasok sina Yehan at iba pa roon. Ang mga mata ng lahat ay tumingin sa kanya, kabilang ang unang emperador ng Protoss. Tungkol sa 12 rehiyon, ang Protoss ay pa rin sa estado ng kawalan ng kaalaman. Hindi nila maunawaan kung bakit may ganitong malakas na hukbo ng mga dayuhan sa 12 rehiyon. Bagamat tumulong sina Kang Tianzan at Yu Honghuang sa Protoss, hindi pa nila ito ipinaalam sa kanila. Tumingin si Wang Chuyi sa lahat ng nakikita niya, at sa huli ay tumigil ang kanyang mga mata sa unang emperador kahit na ang mga tao ng Protoss ay narito. Hehe, mukhang maraming mga matandang kakilala dito. Tumitingin si Wang Chuyi sa lahat na may ngiting hindi tunay. Bukod sa Yaozo Baxia, halos 2/3 ng nangungunang batang malalakas na tao ng kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nagtipon dito. Nang marinig ito, tumingin ang unang emperador kay Yehan at mahinahong nagsalita, "Hindi ko inakala na sa lungsod ng tadhana na ito ay mabubuhay pa tayo ng mapayapa. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong plano sa pagtitipon sa amin dito?" Nang marinig ito, hindi sumagot si Yehan. Tumitingin siya kina Kang Tianzan at iba pa at nagsalita, "Mga kaibigan, maayos ba ang lahat?" Sinulyapan ni Yu Honghuang ang mga tao ng Protoss at sumagot kay Yehan. Parehong tumango sina Eightnan Ancient Buddha at Chen Yi. Pumunta sila para salubungin sina Li Zhengdao at iba pa, ngunit hindi sila nakatagpo ng maraming kahirapan. Alam na nina Li Zhengdao at iba pa ang sitwasyon dito sa sandaling pumasok sila sa ikalabindalawa na rehiyon, kaya lahat sila ay nagtago at hindi sila nasugatan tulad ng mga Diyos at demonyo. Ngayon ay kulang na lamang ang mga monster race at ang aking lahing tao. Ngunit kahit na magkaisa ang lahat, malaki pa rin ang agwat ng lakas natin sa mga dayuhan. Lumapit si Kang Tianzan at nagsalita. Sinabi ni Yehan, napakalakas ng lakas ng mga dayuhan dito, at normal na may mga agwat. Ngunit ang kailangan nating gawin sa ikalabindalawa na rehiyon ay hindi harapin ng diretso ang mga dayuhan. Ano naman ang iyong pansinin? Tanong ni Wang Chuyi kay Yehan. Dahil inisyatiba ni Yehan na tulungan ang kanyang mga demonyo na malutas ang krisis, hindi imposibleng magtulungan ang lahat. Ngayong harapin ang malakas na mga dayuhan, walang sino mang makakayang harapin sila ng mag-isa. Hanggang saan na ang alam ninyo tungkol sa 12 rehiyon? Parehong tumahimik ang unang emperador at si Wang Chuyi. Pumasok sila sa 12 rehiyon na may malaking hangarin, ngunit hindi nila inakala na makakatagpo sila ng malamig na tubig mula sa mga dayuhan sa sandaling pumasok sila, na pumatay sa kanilang sigla. Patuloy na sinabi ni Yehan, may 9 na dakilang lahi sa ikalabindalawang rehiyon, na sumasakop sa 9 na pangunahing lungsod sa ikalabindalawang rehiyon, at ang bawat isa sa mga dayuhan ay napakalakas. Ngayong pumasok na tayo sa ikalabindalawang rehiyon, naging biktima na tayo ng paghuhuli ng 9 na dakilang lahi. Sa ganitong sitwasyon, walang pag-asa na makukuha natin ang mga pagkakataong umiiral sa 12 rehiyon, at kailangan nating makipaglaban sa 9 na dakilang lahi. Kaya kailangan na nating magkaisa ngayon. Harapin ang mga dayuhan, hindi na tayo dapat habulin ng kanilang mga parang asong nawawalan ng bahay. Paano naman magtulungan ba tayo o umalis na? Gumawa na kayo ng sarili ninyong pagpili ngayon.
Nang marinig ito, nagtinginan ang unang emperador at si Wang Chuyi. Sumigaw si Wang Chuyi at sinabi, dahil ikaw, Ye Han, ay makakapagbitiw ng mga hidwaan, bakit hindi rin tayo? Bukod pa rito, may iba pa bang pagpipilian na natitira sa atin ngayon? Mayroong napakatakot na mga dayuhan sa 12 rehiyon na ito na hindi kayang harapin ng sinumang mag-isa. Kabanata 3350. Ano ang iyong plano? Tahimik na sumang-ayon din ang unang emperador na makipagtulungan. Malinaw na ang kasalukuyang sitwasyon tiyak na mas ligtas na magkasama kaysa gumalaw ng mag-isa. Sinabi ni Yehan, kung ikukumpara sa siyam na dakilang lahi, nasa mahinang posisyon tayo ngayon, at walang pakinabang sa atin ang pagharap sa kanila ng diretso. Ang ating layunin sa pagpasok sa 12 rehiyon ay hindi labanan ang mga dayuhan, kundi hanapin ang mga pagkakataong pumasok sa templo ng tadhana. Sinabi ng unang emperador, ngayong hinahabol at pinuputol tayo ng mga dayuhan, paano natin mahahanap ang mga pagkakataon? Bukod pa rito, hindi alam kung gaano katagal na umiiral ang mga dayuhan sa 12 rehiyon. Baka naman ang mga pagkakataon sa 12 rehiyon ay nasira na ng kanilang mga kamay. Maaaring mangyari iyon. Sinabi ni Yehan, ngunit alam kong may isang lugar na maaaring hindi maabot ng mga dayuhan. Ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador. Biglang tanong ni Kang Tianzo. Pumunta na rin siya sa Altar of Destiny, kaya alam niya ang pag-iral ng mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador. Tumango si Yehan at sinabi, dahil ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador ay nasa listahan pa rin ng mga gawain, patunay na umiiral pa rin ang mga ito. Kung magkakasama tayong bubuksan ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador, maaaring may mga hindi inaasahang makuha tayo. Siyempre, para pigilan ang mga aksidente, kailangan nating pagsamasamahin ang mga batang master ng lahat ng lahi na pumasok sa lungsod ng tadhana mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng demonyo ni Wang Chuyi at sinabi, ipaano naman bubuksan ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador? Umiling si Yehan at sinabi, baka naman isang layer lamang ng hadlang na pagbabawal ito at hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap, o baka naman ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador ay ganap na naiiba sa mga hindi alam na lugar na nakita natin noon. Ngunit tiyak na hindi basta-basta ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador, at makakarating tayo sa lokasyon nito lamang kung magtutulungan tayo. Walang emosyong sinabi ng unang emperador, kung ganito man, hindi maiiwasang magkaroon ng digmaan sa mga dayuhan, at sa sandaling makipaglaban tayo sa kanila, baka marami sa atin ang maging kanon. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng maraming batang master mula sa Protoss at Demon Race. Bumitaw si Yehan sa mga pagkakahamak at nakipagkamay sa dalawang lahing ito, gusto ba niya silang gamitin bilang pain. Nang makita ito, sinabi ni Yehan, hindi problema kung hindi ninyo ako pinagkakatiwalaan, ngunit ito lang ang daan na nasa harap natin ngayon. Baka ito ay biyaya o sumpa, kailangan nating subukan. Nang marinig ito, parang tahimik ang mga Diyos at demonyo. Bagamat nakita na nila ang kalubhaan ng mga dayuhan, hindi pa rin nila alam na marami tungkol sa 12 rehiyon. Ano nga ba ang uri ng pag-iral ng mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador? Dahil lamang sa nais mong buksan ang mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador, sa tingin mo ba ito ay isang panaginip na hangarin? Bigla na lamang, sa sandaling iyon, sa itaas ng nakatagong Porma Sion, isang figure na nagpasigla ng damdaming pumatay kay Yehan ang biglang lumitaw. Ang pagdating ng kabilang panig ay nagulat ng lahat na naruroon. Unknown. Biglang lumitaw ang damdaming pumatay sa mga mata ni Kang Tianzang. Marami na siyang naranasan sa kamay ng mga hindi alam na tao. Paano naman nalaman ng taong lihim na ito na narito tayo? Sa isang iglap, parang nakaharap sa isang malakas na kalaban ng lahat sa loob ng Porma Sion. Sa huli, sa pagtingin ng lahat, malamang na isang kasapi ng mga dayuhan ang hindi alam na tao. 88. Sa pagdating ng hindi alam na tao, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat sa loob ng Porma Sion. Tungkol sa hindi alam na tao, marami sa mga naruroon ang nakipagharap na sa kanya noon, at nakita rin nila ang kalubhaan ng hindi alam na tao. At ang pinakamahalagang bagay ay may damdaming naramdaman ng lahat na naruroon na maaaring isang kasapi ng mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo ang hindi alam na tao. Sa lungsod ng tadhana, walang alinlangan na ang hindi alam na tao ay nakikialam sa kapalaran ng maraming henyo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ngayong lumitaw ang hindi alam na tao dito, sumunod na rin ba ang hukbo ng mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo? Mga basura, hinahanap ninyo ang kamatayan. Sa isang iglap, isang nakamamanghang damdaming pumatay ang sumiklab mula sa katawan ni Yehan.
Noong una, ang hindi alam na tao ay nakipagtulungan sa higanti ng Demon Clan na si Wang Chuyi para kunin ang kaunting lakas ng mga tuntunin para harapin si Yehan. Sa digmaang iyon, muntik nang mawala ng buhay si Yehan sa impyerno. Paano hindi magagalit si Yehan nang makita muli ang hindi alam na tao? Isang galit na figure ang tumagos sa langit, lumitaw sa labas ng Porma Sion, at walang katapusang mga batas ng sumpa ang nagsama-sama, parang isang malaking maitim na ulap na nagsama-sama sa kalangitan, na naging sanhi ng pagkahilo ng lahat sa mundong ito. Ang batas ng sumpa ni Yehan sa kanyang palad ay naging isang sibat na may sumpa, na tumagos sa kawalan, na sinusubukang tusukin ng isang pagbaril ang itim na figure. Haha, medyo galit ka nga. Ngunit kung nais mong makaakit ng mga dayuhan, pwede kitang tulungan. Masamang ngumiti ang hindi alam na tao, at ang katawan na walang pisikal na katawan ay naging usok ng mga sumpa at nawala sa kawalan, na umiwas sa galit na suntok ni Yehan. Whoosh whoosh! Ang unang emperador, si Wang Chuyi, si Kang Tianzan at iba pa ay sunod-sunod na lumitaw sa tabi ni Yehan. Harapin ang pabago bagong hindi alam na tao, kung bibigyan ng pagkakataon, kahit na si Wang Chuyi na nakipagtulungan noon sa hindi alam na tao ay gustong patayin siya. Napakatakot ng taong ito na madalas na nakikialam sa kapalaran ng iba. Hindi na nahuhuli ang ibang mga tao sa loob ng Porma Sion, at lahat sila ay lumitaw sa itaas ng kawalan. Hindi madaling patayin ang hindi alam na tao. Kahit na hindi nakapagpatay si Yehan sa kanya sa ilang pagkakataon, maliban na lamang kung mapipigilan ng mga naruroon ang hindi alam na tao, walang pagkakataong patayin siya. Ho! Mukhang gusto ninyong lahat na patayin ako, ngunit habang naglalabanan tayo dito, hindi ba kayo natatakot na makaakit ng ibang mga lahi? Lumitaw ang hindi alam na tao sa kawalan na libu-libong metro ang layo at malamig na ngumiti.